Pagkatapos ng tanghalian, ay tinulungan ako na Allen na magligpit. Siya na din ang nagpresentang maghugas ng plato dahil lumabas si Tristan para sagutin ang tawag sa phone niya. "Naglilihim ka na sa akin ha?" sabi ni Allen habang naghuhugas ng plato. "Nagpapaligo ka ba talaga?" "Okay lang naman ako, Allen. Huwag mo na akong alalahanin. Kayang-kaya kong sarili ko." Sagot ko sa kaibigan ko. Hindi yan ang tinatanong ko. Medyo inis na ang boses nito dahil medyo tumaas ito. Pinagbigyan ko lang. Malay mo magkasundo naman kami. Amin ko kay Allen. "Okay, basta ayokong iiyak ka ha. Babangasan ko talaga yan." Ngumiti na lamang ako dito. Napakaswerte ko dahil naging kaibigan ko si Allen. Nagpaalam naman si Tristan matapos ang tanghalian namin. Sumabay na din sa paglabas nito si Allen, kaya kahit papaano ay nakahinga na ako na maluwag. Pagkatapos ko magligpit ay pumasok na ako sa kwarto para maidlip sandali. Wala naman akong gagawin ngayon at para masarap matulog muna. Alas 5 na ako nagising, bali nakatatlong oras naman ako ng tulog, kaya ang gaan ang pakiramdam ko. Naligo muna ako at nagsipilyo dahil bala kong puntahan ang mama ni Allen sa kabilang bahay. Matagal-tagal na din kaming hindi nakakapagkwentuhan. Paglabas ko ng pinto ay nagtaka ko dahil nasa labas pa rin ang kotse ni Tristan. Nakaramdam ako ng kaba, kaya lumabas ako at sinilip ang loob. Wala namang tao, kaya agad kong kinuha ang phone ko. I dialed his number pero ring lang to ng ring. Nakarinig ako ng tawanan sa tapat ng bahay ni na Allen at nang makalapit ako ay nakita ko si Tristan nakayukyok sa lamesa. May mga tumbang alak sa harap nila. Kasama niya sa lamesa si Allen na lasing na din. Nandoon din si Tito Dave, ang tatay ni Allen, at ang kumpare nitong si Mang Hector. "Tristan!" Tawag ko dito, pero hindi naman ako madinig sa sobrang kalasingan. "Allen, bakit mo naman nilasing? Paano uuwian ngayon?" Hindi naman ako pinansin na Allen at tinapik-tapik si Tristan. Pare, ang dali mo namang malasing?" Sabi nito na akala mo naman hindi sila lasing, baluktot na din ang dila niya. "Anak, mahinang klase naman pala itong maniligaw mo. Tumumba agad." Sabi ni Tito Dave at saka tumawang ng tumawa. Hindi ko na pinansin to at nilapitan si Tristan. Tristan! Gising!" Yugyug ko dito. Umungol ito at pilit na idinilat ang mata. "Mi amor?" Sabi pa nito, kaya nakaramdam na naman ako ng inis. Ano bang naisip nito at lumaban ng inuman? "Tumayo ka na dyan," sabi ko sabay hila sa kanya. Sumunod naman to at yumakap sa akin. Inalalayan ko to pabalik sa apartment ko. "Mi amor, I love you." Bulong ni Tristan sa akin habang naglalakad kami. "Manahimik ka muna. Bakit ba nakipag-inuman ka pa doon?" Sermon ko dito. Pagdating namin sa bahay ay dinala ko siya sa kwarto. Bala ko sana sa sofa pero hindi naman siya kakasya doon. Inihiga ko na siya sa kama at saka ko iniwan doon. Naiinis man ako, wala na ako magawa. Nandito na Kumuha ko sa kusina ng planggana at nilagyan yun ng maligamgam na tubig. Ganito ang nakikita kong ginagawa ni nanay pag nalalasing ang amain ko. Iinom-inom? Hindi naman pala kaya. Inis na sabi ko habang naghahagilap ako ng bimpo pero bigla akong natigilan nang makita ko na nakadamit nga pala siya. Paano ko tatanggalin yon? Nag-isip pa ako saka nagpa siyang gawin na lang. Tinanggal ko muna ang sapatos at medyas niya. Inaangat ko ang t-shirt niya at tuluyang hinubad iyon. Sinimulan kong punasan ang mukha niya. Isinunod ko ang leeg. Medyo napaatras pa ako nang pupunasan ko na ang dibdib nito. Hanggang sa nakaramdam ako ng takot. Nagbabago ng isip ko at hindi ko kayang punasan ang katawan niya. Patayo na ako nang maramdaman ko ang kamay ni Tristan na humawak sa pulsuhan ko. Napatingin ako sa kanya at nakita ko na nakadilat na ang mata niya. Naupo ito habang hawak pa din ang kamay ko. Naamoy ko ang hininga niya. Mixture of mint and alcohol and without warning.
Hinawakan niyang mukha ko and kissed my lips. Napadilat ang mata ko dahil sa gulat. Hindi ko to inaasahan at hindi naman ako handa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko since ngayon ko lang naman naranasan ng ganito. Naramdaman ko ang pagkagat-kagat niya sa labi ko. He kissed my lips at nang maramdaman ko ang kamay niya sa ibabaw ko ay hindi sinasadyang naibok ako ang bibig ko. He gained access. Napaungol ako and slowly gumalaw na rin ang labi ko. I was unconsciously answering his kisses. Naramdaman ko ang kama sa likod ko and that made me realize na nakahiga na ako habang nasa ibabaw ko na siya. He kissed me and he answered back hanggang sa huminto siya at nahiga sa tabi ko. Hinila ko nito palapit sa kanya, saka ako niyakap. You are officially mine. Bulong ni Tristan. Ano bang nangyari? Bumigay ba ako sa kanya? Pinakiramdaman ko ang tibok ng puso ko. It was beating so fast. Hindi naman niya ako pinilit at ako naman ang tumugon sa kanya. So ibig sabihin kami na? Nilingon ko si Tristan at nakita ko na nakapikit ulit to. Mukhang nakatulog na uli sa kalasingan. Sana hindi niya maalala ang nangyari. Sana talaga. Dahil kung hindi niya maaalala, mas mabuti yon. Dahan-dahan akong umalis sa pagkakayakap niya at nagtagumpay naman ako. Lumabas na ako ng kwarto at hinayaan siya makatulog. Kumuha na lang ako ng unan at kumot dahil sa sofa ako matutulog. Binuhay ko ang ventilador at baka naman mainitan siya. Sorry na lang at hindi ko afford ang aircon kaya magtiis siya sa ventilador. Hindi ko na alam kung anong oras ako nakatulog kagabi. Kasya naman ako sa sofa, pero ang utak ko ay nasa lalaking nasa loob ng kwarto ko. Sana talaga hindi niya maalala ang nangyari. Nakakahiya lang dahil ang bilis kong bumigay sa mga halik niya. Wala sa loob na nahipo ko ang labi ko, pero agad kong binitawan yon na maalalang may pasok pala ako ngayon. Kailangan ko na din gisingin si Tristan para makauwi na siya. Agad akong tumayo at tinungo ang kwarto. Pero laking gulat ko na wala na doon si Tristan. Maayos na ang kama at mga unan. Sinilip ko naman to sa banyo pero wala to doon. Umuwi na kaya siya? Bakit hindi man lang ako ginising? Napailing na lang ako at saka ako pumasok sa banyo para makaligo na. Bahala na mamaya kung paano ko siya harapin sa trabaho. Pagkalabas ko ng pinto, ay nakita ko si Allen na nakaabang sa akin. Sinamangutan ko ito dahil sa ginawa niya. Denise, papasok ka na? Tanong nito. He? Singhal ko naman dito. Galit ka ba? Bakit? Patay mali siya pa tong tao na to. Bakit di ako magagalit? Ano namang naisipan mo't inayaw mong lumaklak ng alak si Tristan? Bintang ko dito dahil sila naman ang magkasabay na lumabas ng bahay kahapon. Ako? Wala akong alam dyan ha? Si tatay ang nag-ayong uminom sa kanya dahil sabi niya maniligaw ka niya. Kwento nito. Eh bakit hinayaan mo? Tingnan mo nga, hindi halos makauwi sa kalasingan. Pagalit kong sabi dito. Mali ko bang hindi sanay sa ginbulog yung maniligaw mo? Isa pa pinigil ko siya, kaso nagyabang. Eh di yan, napala niya. Ewan ko sa'yo, diyan ka na papasok pa ako. Inis na sabi ko dito. Dumiretso na ako sa sasakyan at aminin ko man o hindi, hinanap na mata ko ang sasakyan ni Tristan. Pero wala naman ito kaya nalungkot ako. Sumakay na ako ng jeep at ilang sandali pa ilumarga na to. Diretso na ako sa opisina at ni anino naman ni Tristan ay hindi ko nakita. Siguro may hangover ito kaya baka hindi papasok. Pumasok naman si Ma'am Ocampo kaya tumayo ako at binati siya. Good morning po, ma'am. Bati ko dito. Good morning, Denise. Bati nito, saka ibinigay sa akin ng isang folder at binuklat ko yon at nakalagay doon ang dalawang unang disenyo na ginawa ko dito sa Bella. That will be your portfolio. Ilagay mo dyan ang ibang gawa mo para anytime na kailanganin ay madaling makita. Bili nito sa akin. Nakaramdam ako ng excitement. May tatak pang Bella ang mga disenyo ko. Ibig sabihin,
Nire-recognize na ng kumpanya ang mga gawa ko. May idadagdag ka pa ba dyan? Tanong nito sa akin. Opo ma'am, meron po. Good. Kakailanganin mo mga yan, so wag lang titigil, okay? Tumango agad ako kay ma'am, saka to nagpaalam na aalis na. By the way, bumalik ito at may inabot sa akin na card. Pumunta ka dyan mamaya paglabas mo. Hanapin mo si Mang Fidel sa guard dahil siya ang maghahatid sa'yo. Tiningnan ko ang card. Pangalan yun ng isang salon. Ano naman ang gagawin ko dito? Pero nagkibit balikat na lang ako. Inutos to ni ma'am, kaya dapat isundin ko. Nagpatuloy lang ako sa pagguhit at sa buong maghapon ko dito ay hindi ko nakita si Tristan. Nakatulong naman sa akin yon dahil kahit papaano, hindi ako nakaramdam ng tensyon. Nakakain pa nga ako ng lunch sa cafeteria na walang gumagambala sa akin. Nakakwentuhan ko pa si Maika. Pagtungtong ng alas 5 ay lumabas na ako ng opisina. Wala pa rin si Tristan. At ewan ko kung tama bang pakiramdam ko. Hinahanap ko din ang presensya niya. At aaminin kong malungkot ang araw ko dahil wala siya. Ganun ba katindi ang hangover niya? Kaya hindi siya nakapasok? Kung bakit naman kasi iinom-inom eh. Wika ako sa sarili. Ma'am, nandito na po tayo. Sabi ni Mang Fidel. Nasa parking lang po ako ma'am. Aantayin ko po kayo. Sinilip ko ang lugar kung saan kami huminto. Isa tong salon kaya hindi ko naman maintindihan kung anong gagawin ko dito. Bumaba ako ng kotse at naglakad patungo sa entrance. Agad naman akong binati ng babae na sumalubong sa akin sa reception. Good afternoon po. Ipinadala po ako ni Ma'am Ocampo. I'm Denise Miranda po. Pagpapakilala ko sa sarili ko. Yes po ma'am. Antay lang po. Tatawagan ko po mag-a-assist sa'yo. Inaangat niya ang telepono at may kinausap. Hindi naman nagtagal ay lumabas ang isang Becky na mas sexy pa atang lumakad sa akin. Halika ganda, lalo pa kitang pagagandahin. Sabi nito, sabay hila sa pulsuhan ko. Kamag-anak kaya ni Tristan to? At panay ang hila? Dinala niya ako sa isang kwarto sa kabinigyan ng robe, underwear at tuwalya. Mag-shower ka muna para makapagsimula na tayo. Utos nito sa akin kaya naguluhan ako. Teka muna, bakit ako magsha-shower? Tanong ko dito, pero tinulak agad ako nito sa loob. Sige na ganda, shower ka na. Nito, saka isinara ang pinto. Ano ba nangyayari? Nag-shower na ako para matapos na kung ano mang pakulo ni Ma'am Ocampo. Lumabas ako ng nakaroba habang hawak ang pinagpalitan ko na damit. Inakay naman ako ng bakla at pinaupo sa harap ng salamin. Tinuyo niya ang buhok ko hanggang sa iayos niya ito. Mahaba ang buhok ko, kaya naipusod niya yon pataas. Perfect! Masayang sabi niya. Nagsimula na niya akong lagyan ng makeup. Teka lang ha, pwede ba magtanong? Ano ba nangyayari? Hindi ko din po alam ma'am. Sumusunod lang po kami sa utos. Sabi niya. Teka, wag mo sabihing, baka ibebenta na ako sa kasa. Diyos ko, wag naman po. Takot na sabi ko, pero ang bakla pinagtawanan lang ako. Ang morbid mo naman mag-isip? Biro nito sa akin. Sure ka ha? Hindi mo ako ibebenta? Paninigurado ko dahil mahirap na. Oo naman po. Tinapos na niya ang pag-aayos sa akin. Light lang naman ang makeup, kaya bagay naman to sa akin. Inabot niya sa akin ng isang dress na kulay pula. Malambot ang tela noon at mukhang masarap isuot. Napaisip ako at bigla kong naalala si Tristan. Pa-under kaya niya to? May ka-turner yung sandals na kulay itim at galak na galak ang bakla dahil maganda daw ang kinalabasan. Inabot sa akin ng baklang isang paper bag kung saan nakalagay ang mga damit kong suot kanina. Naku, iyak na maraming magbibighani sa'yo. Sabi ng bakla, kaya nagpatingin uli ako sa refleksyon ko. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, pero feeling ko, lalo akong gumanda. Salamat. Medyo nahihiya pa ako dito. Hinatid pa niya ako sa labas
at agad naman akong pinagbuksan ni Mang Fidel ng pinto. Mang Fidel, saan po ba tayo pupunta? Tanong ko dito. Pinapahatid po kayo ni Sir Tristan sa shipyard. Sagot naman ito. Biglang kumalabog ang dibdib ko. Si Tristan nga ang may pakana ng lahat ng to. Hindi na ako kumibo at hinintay na lang kung saan man ako dadalhin ni Mang Fidel. Ilang saglit pa ay narating na namin ang sinasabi niyang shipyard. Maraming nakadak na mga yate sa lugar at may mga ibang uri din ng sasakyang dagat. Binuksan nito ang pinto at inilalayan akong bumaba at agad na nakita ko sa labas si Tristan. Napakagwapo naman talaga ng lalaking to. Naka-usual 3-piece suit ito para lang sa tie. Sinalubong ako ng pamilyar na amoy ng pabango nito na nililipad marahil ng hangin. Finally! Sabi nito. Agad si Tristan na lumapit sa akin at gamit ng isang kamay ay hinawakan niya ang pisngi ko saka ko kinabig para halikan. Nabato na naman ako at nakaramdam ng hiya dahil nasa paligid pa si Mang Fidel kaya itinulak kong bahagya si Tristan. Nakakahiya! Mahinang bulong ko pero tumawa lang siya at hinawakan ang kamay ko. Let's go! Sabi niya, saka ko dinala sa isang yate na nandoon. Maglalayag ba kami? Medyo padilim na ah. Inalalayan niya ako para makasampa ako. Magkahawak kamay pa rin kami naglalakad papasok sa loob ng yate. Masasabi ko malaki ito at mukhang kumpleto sa gamit to the point na pwede nang tirahan. Nakita kong isang table set up at pagpasok namin ay agad na may tumugtog ng violin. Ang ganda sa pagdinig nito. Malamiwas ang hatid niyang musika sa tenga. Dinala ko ni Tristan sa mesa at inalalayang makaupo. Pagkaupo niya ay may lumapit at naglagay ng wine sa mga baso namin. May inilapag din to na sa tingin ko ay appetizer. Hindi ka pumasok kanina. Sabi ko dito. Hangover. Sagot lang niya sa akin. Ano ba kasing pumasok sa isip mo at lumaban ka ng inuman doon? Alam mo ba mga sunog baga mga taong yon? Kastigo ko sa kanya. Sorry na, mi amor. Nahihiya naman kasi akong tumanggi kay Tito Dave, lalo na't nalaman niya nanliligaw ako sa'yo. Siyempre, kailangan ko magpa-impress. Nakitito pa talagang isang to. Close sila agad? Kahit na. Sa susunod, huwag ka nang haharap sa mga yon. Naiinis pa rin ako dito. Ang higpit naman ng girlfriend ko. Nakangiting sabi ni Tristan. Ha? Bigla naman akong kinabahan sa sinabi niya. Ibig sabihin ba? Naaalala niya yung kagabi? Why? Didn't I tell you last night that you're officially mine? Paalala niya sa akin. Hindi naman ako pumayag. Sabi ko pa, pero ngumisi lang siya. Your sweet lips answered me yes, mi amor. Don't you try to deny it. Sabi ni Tristan. Wala na akong maisagot, kaya manahimik na lang. Paano kasi? Totoo naman yun. Ang bilis kasing bumigay eh. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. At sana'y muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po. Keep safe everyone!